Mr. Claire, there are now reports that the Sandigan Bayan has issued an arrest warrant against Senator Jinggoy Estrada over his non-bailable plunder case, although iniintay pa po yung mga document pagdating dito. But some people or even senators are linking ito pong paglabas ng mga kaso na may kagagawan daw po yung administrasyon. Even si Senate President Alan Peter Cayetano also alleged that Malacanang has been threatening senators aligned with the majority bloc. How do you respond po dito? Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan. Hindi naman po ang Pangulong nag-i-issue ng warrant of arrest. Alam naman po niya yan. Abogado naman po siya. At ang lahat ng ito, ang nagsampa po nito ay ang Ombudsman. Office of the Ombudsman. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Ako. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman po ang hatid namin sa inyo. At ito nga mga kababayan, hinuli na nga po itong si Senator Jinggoy Estrada dito nga po sa Senado. Pero bago po siya sumama sa mga pulis na humuli sa kanya, ay meron po siyang matinding isiniwalat dito. Grabe, meron umanong kumakausap sa kanya para bumitaw sa majority at sumama sa minority. At kung gagawin di umano niya yon, ay mawawala na ang kanyang kaso. Grabe, kung totoo po ito ang sinasabi na ito ni Senator Jinggoy mga kababayan, ay maliwanag na hindi accountability ang habol ng mga taong ito. Kung hindi, ang mahawakan lang ang mayorya dyan sa Senado upang makontrol nila ang mga investigasyon na gagawin. Yan nga po sa Blue Ribbon Committee, partikular na nga po dyan sa flood control na napakalaking nakawan na nangyari po dito sa ating bansa. Ang tanong dito mga kababayan, ay sino-sino kaya itong mga tao na ito na kumakausap dito kay Senator Jinggoy Estrada para di umano lumipat siya sa minority. Malalaman po natin yan sa susunod na kabanata base po dito kay Senator Jinggoy Estrada mga kababayan. Pero dumako naman tayo dito mga kababayan. Isang magandang balita po ito para sa ating mga sumusuporta dito kay Vice President Sara Duterte. Tingnan po natin ang kanyang net satisfaction rating. Ganon din po ng Pangulo mga kababayan. At ito nga po, base nga po sa lumabas na survey ay positive 29% nga po itong si Vice President Sara Duterte. Kontra dito sa negative 15% itong si Pangulong Marcos. At makikita natin dito mga kababayan na yung tao na gusto nilang maalis sa pwesto, pinagtutulungan nilang matanggal sa pagka Vice President ay lumalabas ngayon na mas nasisiyahan ang mga tao sa kanyang serbisyo kumpara dito sa Pangulo mga kababayan. At nakakalungkot ito dahil makikita natin dito mga kababayan na ginagawa talaga nila ang lahat para mawala sa landas nila itong si Vice President Sara Duterte dahil alam nila na pag ito ay naupo ay mauungkat lahat ng kanilang ginagagawa dito nga po sa kasalukuyang nangyayari po na mga anomalya dito sa gobyerno mga kababayan. At yun ang kanilang kinakatakot. At ito nga mga kababayan, dumako na po tayo dito sa kabuang naging pahayag nitong si Senator Jinggoy bago nga po siya tuluyang sumama dito sa mga otoridad na humuli po sa kanya. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Like at pa-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Maganda nga po sa inyo lahat. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment.
I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Puntahan muna natin, mukhang nagsasalita po si Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita po ni BP Indesara at saka yung Duterte Defense Team. Yeah. Pakadoorin natin, pakinggan. Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. So with that, I think I just want to make this as informal as possible. Hindi naman to formal press con. So siguro po kung meron kayong mga tanong, pwede niyo po na kaming tanungin. Susubukan namin sagutin. Sana po si Vice President Sara. Okay
Okay naman po siya. Business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuo itong legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin, na-anticipate na natin itong impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuo na niya itong defense team. Nang sa ganun, no, kahit may impeachment ay hindi po na-hamper, no, o hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President. At yung pag-aahalin niyo po ng sagot dito sa Senate impeachment or yung naging role ng Vice President, inurukan po ba niya bawat sagot dito, kasama kayo sa administrasyon? Definitely po, definitely. Ang isang answer naman, kami naman po ay mga abogado lamang. No? So kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer at siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Ngayon po, siguro take ko na rin yung opportunity, no, to thank, of course, the Senate. Napaka-smooth po ng pagpasok namin dito. Wala pong kaguluhan. We'd like to thank the media also for cooperating. So I just wanted to take the opportunity on behalf of the defense team and of course on behalf of the Vice President to also thank the Senate po. No? Kasi naging napaka-orderly itong pagpapile namin ng aming answer. So, hindi po ba po ng answer ay hindi nagpapasakot po kayo ang Trump na Vice President po? Tinatanggap niyo But that is without prejudice, of course, doon sa ating Supreme Court petition. No? Hindi naman po kasi incompatible yan. No? Maaari namang, sa ngayon, alam naman natin, hindi naman naglabas ng TRO, for example, ng Supreme Court, talaga namang maaari magpatuloy itong proceedings. At kami naman po ay magpa-participate. But again, our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Actually, ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice proceedings. No? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin, no, sa aming answer at maliban doon, in-address din namin, no, yung bawat article, yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto niyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So, magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo na material at makita nyo naman po kung ano yung basically the gist, no, nung naging sagot. It's, well, the nomenclature is it's an answer, but obviously our answer is being filed without prejudice sa aming Supreme Court petition. Yes, of course, it's always going to be one of our prayers, no? Dahil nga sa tingin namin, naging infirm yung may mga infirmities, yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, sabi ko nga, maliban doon, sumagot din kami on the substantive issues. Of course, kaya po kami nandito dahil yun nga, parating sinasabi kailan naharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung hinaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa kanya. Well, the documents, dumami lang po yun dahil syempre meron tayong mga annexes, no? Mga attachments doon sa ating answer, kaya po marami yun. But the answer itself is around 50 pages, no? Kasama na dyan yung signature pages. So, nasa ganun lang po yung answer natin. But baka kasi magulat kayo at medyo nakamaleta nga. But that's because marami lang po talaga mga annexes. Copies, we had to give 5 copies as required by the impeachment court.
Itong ibang baleta or documents lahat. Documents po, documents. Although wala na pong laman yan dahil na-file na po namin yung ating answer. Pwede mo clarify lang para malinaw, doon sa answer ng sinabi, nandun na yung snake president. Yes, that's one of the prayers, no? Sa answer namin na sinasabi namin meron ng infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence, no, against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang, no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have filed an answer. So to us, this goes into basic tenets of due process. Kung kinakailangan, sa ngayon, we don't really want to box ourselves in kung kailan, diba? Kasi parating yan yung tanong. But kung kinakailangan naman po, we'll have to see, that will have to be determined, no, to have on the developments of the proceedings. Ano yung concerns or evidential na kahanap lang sa committee na tapos binabatak ko yung Well, actually lahat. Lahat ng mga lumabas. I'm sure you were following the hearings, no? So, AMLAC reports, for example, lahat yan, no? Wala naman yan hindi yan naka-attach sa original impeachment complaints. Well, we raised an opposition in our objections basically on the admissibility of pieces of evidence. No? So, but we'll see. We'll see. Siyempre, ang ultimate prayer talaga namin ma-dismiss ang articles of impeachment. Tayo po kasi ay depensa, so tayo ay maghihintay muna. Of course, we have witnesses in mind, but as to the details, hintayin muna natin kasi ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin madidetermine kung ano ba yung kailangan nating ipresenta to rebut whatever they present. The Vice President, the Vice President. Well, we are confident. Well, not just the proceedings, ma'am. We question the proceedings, but we also, as part of our answer, talagang sinagot din natin yung substantive part, meaning the allegations themselves, no, the 4 articles of impeachment. As I said, ultimately, syempre, dismissal po, no, ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung mangyayari sa proceedings and we will participate and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid down. Undersecretary, we understand that the U.S. State Department has already mentioned that President Ferdinand Marcos Jr. and Secretary of State Marco Rubio discussed the South China Sea issue during their phone call earlier. May we know the details? What will the U.S. and the Philippines do about the South China Sea issue? Why did the Secretary of State call now of all times when we have the foreign Secretary of the Philippines in the U.S. right now attending the United Nations Assembly? Ang mga detalye po ay ipapaubaya ko na po sa DFA, pero pasamantala, ito po ang aking masasabi tungkol sa phone call ni Secretary Rubio sa ating Pangulo. Sa naging pag-uusap sa telepono sa pagitan ng U.S. Secretary of State Marco Rubio at ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ang mahalagang usaping pang-ekonomiya, partikular ang Information Technology Business Process Management, usaping enerhiya o oil supply, usaping pang-ekonomiya at pang-seguridad na may kinalaman sa patuloy na ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanilang pag-uusap, binigyan diin ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, kung saan kapwa kinikilala ang pangangailangang itaguyod ang katatagan at maiwasan ang mga tensyon sa rehiyon. Tinalakay rin ng dalawang panig ang mga hakbang upang higit pangpalakasin ang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Binigyan diin ang lakas ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos na nag-uugas sa 80 years na diplomatic relations at 75 years as allies as of
2026. Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon. At ang ano pa pang detalye po dito ay ipapaubayo ko po kay Secretary Tess Lazaro. Ma'am, sorry, dun lang sa enerhiya, meron po bang binigay na commitments yung US na let's say magpapadala ng additional supplies or magbibigay let's say ng debt? Kaya ko ang pinakadetalye kay Secretary Tess Lazaro. Sunod na tanong mula kay Carlo Candelaria, PTV. Good afternoon po, Yusek. Habagat is now affecting different parts of the country. Maulan na po. So how prepared yung ating mga flood control systems to prevent yung severe flooding? At ano-ano po yung mga measures na ini-implement natin to mitigate yung impact po nito? Ang pagpasok ng bagyo, ang paglagasa ng tubig ulan, ito ang tinatawag nating force majeure o fortuitous event. Unforeseeable, more namo-monitor man, pero hindi kayang makontrol. Pero ito ay paghahandaan. Nakausap po natin mismo si MMDA Chairman Don Artes at ito po ang kanyang sinabi, and I quote, "Tuloy-tuloy ang bayanihan sa estero, kasama dito ang paglinis ng drainage, katulong din ng MMDA ang DepEd para sa brigada eskwela, particularly ang pag-repair ng mga classrooms, pagsasagawa ng anti-dengue misting, pruning ng trees, and cleaning." So, sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis mo ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha. Follow-up lang po. On a different note naman, Yusek, maraming Pilipino po yung nag-express ng frustration over the recent developments doon sa ating upper chamber or sa Senate. Sabi pa nga po ng iba parang mala Senate flicks yung nangyayari. So after weeks of tension within the upper chamber, how does Malacanang assess its impact doon po sa priority legislative measures and agenda ng administrasyon? Noon pa po natin sinabi na sa parte po ng ehekutibo, lalong-lalo na sa Pangulo, ay wala po tayo nakikitang anumang magiging problema. Dahil ang Pangulo ay siya po ay makikipag-cooperate sa lahat ng mga liderato. Ang hindi lamang po natin masasabi ay kung ano ang mangyayari sa Senado. Mas maganda pong si Senator Alan Cayetano ang tanongin nyo sa sinasabing gulo sa Senado. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, what is the latest on the government's preparation sa inaasahang epekto ng El Nino? Some experts are saying na we may experience a severe or strong El Nino. At ang Department of Agriculture po, nagsabi on the other day na posibleng mabawasan yung produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons dahil po dito sa weather phenomenon. How prepared is the government to respond to the effect of the El Nino sa food security? Nung nakaraang linggo po, bago po pumunta ang Pangulo sa Japan, ay nagkaroon po ng meeting para po dito sa El Nino Action Plan. Ang purpose po nito ay unang-una for water security, food security, to have energy security, for health protection, and for public safety. So akin pong babanggitin ang ilan sa mga action plan na gagawin po. DA, NFA, PCA, and BFAR. Reactivate the DA National El Nino Team, map drought-prone areas, provide crop measures through PCIC, repair and rehabilitate irrigation and water harvesting system, promote alternate wetting and drying technology. Ilan lamang po to sa mga plano. Para naman sa DNR, MWSS Regional Office, LUWA, NWRB, and NIA. Desert reservoir and repair facilities, continue water conservation measures, deploy water tanks and treatment units, and prioritize domestic water supply. At para sa DOH, FDA, and RHUs, intensify disease surveillance, preposition medical supplies, monitor heat and water-related illnesses like heat stroke, dehydration, waterborne diseases. At para sa DOE, NPC, NGCP, NEA. Ensure adequate energy supply and fuel reserves. Support transmission project implementation and ensure backup power for critical infrastructure. So ilan lamang po ito sa mga napag-usapan at maraming pa pong mga action plans na ipapatupad po
dahil inaasahan po na magkakaroon tayo ng El Nino mga bandang July or siguro katapusan ng June or July. One follow-up lang, ma'am. Will the President activate a task force to focus doon sa government response and magiging madalas din po ba yung meetings nila like the Uplift Committee? Sa ngayon po ay wala nababanggit kung magkaroon ng task force dahil sa pamamagitan po ng pagmi-meeting na ito ay nakita po natin kung paano i-reactivate po ang mga agencies natin para matugunan po ang impact ng El Nino. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bomboradio. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from Malacanang, Yusek, kasi ang Amerika nangako pong magbigay ng Coast Guard vessel sa Pilipinas para sa maritime patrol po. Ano pong reaction? Kasi ang Japan din po ay nangakong magbigay ng 6 na warships sa Pilipinas. Opo, tinawagan po natin mismo ang Philippine Coast Guard at ito po ang kanilang mensahe at aking babasahin po. Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance Class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea. Dahil sa mas malaking sukat at mas mahabang saklaw ng operasyon nito, mas mapapalakas ang pagpapatrolya at pagmamanman sa loob ng exclusive economic zone sa bansa. Kabilang ang pagdodokumento ng mga insidente, pagpapahusay ng maritime domain, awareness at pagprotekta sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino alinsunod sa mga kinikilalang karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Bukod sa seguridad sa dagat, makakatulong din ang barko sa mga humanitarian aid, ang kakayahan nitong maglayag ng mas matagal at humarap sa mas mahirap na kondisyon ng dagat ay magagamit sa mga operasyon ng search and rescue, medical evacuation at paghahatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Yan po ang mensahe po mismo ng Philippine Coast Guard. Ma'am, hindi naman sinabi kung ilan po yung US Coast Guard, Coast Guard vessel na ibibigay ng Amerika. Hindi naman po sinabi. Hindi pa po tayo nabibigyan ng pinakadetalye patungkol po dyan. Ma'am, last ng follow-up. Sa pananaw po ng Malacanang, sapat na po ba sa kasalukuyan ang suporta ng mga kaalyadong bansa para pigilan ang mga banta sa region, lalo na po sa may bahagi ng West Philippine Sea? Sa ngayon po ay hindi po ako ang may otoridad na magsalita patungkol po dyan. Mas maganda po na matanong po natin ang Secretary ng National Defense at ang DFA po. Sunod na tanong mula kay JP Soriano, GMA7. Good afternoon, Yusek. Ma'am, when President Marcos said in his interview with Bloomberg that he is worried that his policies may be reversed if Vice President Sara Duterte succeeds him, what specific actions, ma'am, or statements or policy positions of the Vice President is he referring to as the basis for that concern? Sa kanyang panayam ay yan lamang po ang kanyang binanggit. Pero makikita po natin, sa ngayon, it appears nowadays that the President and the Vice President do not share the same views. Unahin po natin, ang Pangulo po ay pinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang Pangulo na aksyon, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalaga niya po ang buhay ng bawat Pilipino. At wala po siyang kilalang assassin. At hindi rin po niya kinukonsinte ang fake news. So, marami po silang pagkakaiba. At pinapapanagot ang dapat na managot, lalong-lalo na yung patungkol sa ghost projects at sa flood control mess na hindi nangyari noong nakaraang administrasyon. Wow. Galing talaga sa yan. Kaya pala yung mga napapangalanan na hindi ka man yung mastermind, hindi pa rin nakukulong. Just a follow-up, yun po ba yung mga specifically na pinangangambahan ng Pangulo na baka maging polisiya kung sakaling siya po ay mag-succeed? Wala siyang particular na sinabi. Pero malalaman natin sa kanyang interview na ang gusto niya ang mangyari ay managot ang dapat na managot.
if the president believed running with Vice President Sara Duterte was the right decision for the country at that time, what has changed since then, ma'am? And that now that makes him worry since she may, reverse the policies nga po. Sa Pangulo na po mismo nang galing at the time ay maayos. Pero hanggang unti-unti ay naiiba nga ang kanilang mga views at mga polisiya. Thank you. Sunod na tanong mula kay Julie Bay sa 1PH. Yusek, reaction po ni Congressman Pulong doon sa nasabi ng Pangulo na he is worried that Sara Duterte admin would reverse policies. Ang sabi po ni Kong Pulong, without Sara Duterte, you would not have won by the margin that you did. Bakit daw po ngayon parang pinapalabas ng Pangulo na siya lang yung may ambag sa mandato na binibigay ng taong bayan? Yun lang sinabi niya? Yun po yung isa sa sinabi niya. So may susunod ka pang tatanong? Yes. Okay. Unang-una, uniteam sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Isa pa po sa sinabi niya, tinatanong po ni Congressman Pulong ang Pangulo, malapit na po yung SONA, baka daw po pwedeng isa-isahin yung mga nagawa niya, naramdam ng Pilipino kasi hindi daw po standing ovation sa batasan yung magde-decide ng tagumpay ng Pangulo, kundi yung mga Pilipino na naghihintay pa rin daw po ng mga pinangako niya. Comment po from Palace. Unang-una, sana tanongin niyo po, kung makakausap niyo si Congressman Pulong Duterte, sana matanong niyo, siya ba ang gumagawa ng kanyang mensahe? Meron siya bang ghostwriter o meron siyang PR man? Kasi kung ito ay isang ghostwriter lamang, gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay ill-advised. O kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang, kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. O iisa-isain ko na po, baka po manood po siya ngayon. Una po, pinapapanagot ng Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project at na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandiyan po ang egov.ph, nandiyan din po ang massive flagship projects kasama yung Metro Manila Subway. Nandiyan din po ang Dalian Train na napaandar, napaayos ng Pangulo na hindi umaandar ng 10 taon. Pinabayaan ito noong nakaraang administrasyon, pero July 16, 2025, napaandar po ito ng Pangulo at ngayon ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Nandyan din po ang zero balance billing para sa ating mga kababayan sa basic accommodation sa DOH hospitals. At ito ay nais pa pang palawigin sa ibang mga hospital sa LGUs. At mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated. Pero hindi mo sinabi kung kanino nagmula yung zero balance billing. Sino bang nagpasimuno nun? Hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news, nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Services, sinasabi na 3 sa bawat 4 na Pilipino naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte yung impeachment court sa Senate. And base na rin ito doon sa survey ng Okta Research.
Ano pong reaksyon ng palasyo dito? May survey o walang survey? Ang dapat na managot ay dapat na managot. Kung kinakailangan pakinggan, dapat pakinggan. Pero ano man ang numero sa survey, ang dapat po dito malaman ng taumbayan ang katotohanan. Nabanggit niyo yung salitang makinig. Palagay niyo, pakikinggan ni Vice President yung survey na ito? Siya po tanungin niyo. Hindi ko po siya kinakausap. Or hindi ko siya nakakausap. Total, nababanggit na rin si VP Sara. Nag-birthday siya kahapon na Yusek. May message ba ang palasyo o di kaya kayo kay Vice President? Mula sa PCO po, natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek Claire. Yusek Claire, there are now reports that the Sandigan Bayan has issued an arrest warrant against Senator Jinggoy Estrada over his non-bailable plunder case, although iniintay pa po yung mga document pagdating dito. But some people or even senators are linking ito pong paglabas ng mga kaso na may kagagawan daw po yung administrasyon. Even si Senate President Alan Peter Cayetano also alleged that Malacanang has been threatening senators aligned with the majority bloc. How do you respond po dito? Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan. Hindi naman po ang Pangulo ang nag-i-issue ng warrant of arrest. Alam naman po niya yan. Abogado naman po siya. At ang lahat ng ito, ang nagsampa po nito ay ang Ombudsman. Office of the Ombudsman. Yun. Sino ba yung Ombudsman? Sino ba yun nandun sa Ombudsman? Na alam naman nating independent constitutional body. So, ito po ang ipaalam natin kasi nababago na naman ang kwento, mahirap tayo maniwala sa mga fake news. In the same Facebook live video of Senate President Cayetano, he said that in this administration since 2022, it's the first time na magkaroon ng majority at Senate President na walang kamay ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at committee. In a separate response, Senator Amy Marcos said they want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans. Ano pong reply naman? Sinagot na po yan ng Pangulo sa kapiharaang Friday habang nasa Japan. At ang sabi po niya ay wala pong kamay ang Pangulo sa anumang pagdidesisyon kung sino ang magiging Senate President or kung sino ang magiging leader sa Senado. At sinabi po niya ito'y katawa-tawa. Tawanan lang po natin ang kanilang mga sinasabi. Yusek, nagkaroon po ba ng any meeting or audience si Senator Cayetano kay Pangulong Marcos in the recent days? Hindi ko po ito masasabi categorically na yes or no. On another topic, last na lang po ma'am, on Philippine-US relations, si US Secretary of War Pete Hegseth said sa Shangri-La Dialogue that allies and partners in the Indo-Pacific, which includes the Philippines, should consider spending 3.5% of GDP on defense. Is the Philippines considering increasing its defense spending toward that level? And may parating na po ba ang US na mensahe sa Pilipinas pagdating dito? Okay, tinanong po natin mismo si Acting Secretary Kim Robert De Leon ng DBM, pati na po si DepEd Secretary Arsenio Balisacan. Ito po ang sinabi ni Acting Secretary Kim Robert De Leon. 2026 GAA defense budget is 423.7 billion pesos or 1.37% of GDP. For the succeeding years, we will evaluate based on actual need and our emerging fiscal space. End of quote. Ito naman po ang mensahe ni Secretary Arsenio Balisacan. Our defense budget as a proportion of GDP is significantly lower than the 3.5% demanded by the US for its allies. But we are a low-income country that has so many other development needs.
We are in a catch-up mode, investing in defense capabilities and modernizing our armed forces. End of quote. Yan lamang po ang kanilang mensahe sa ngayon. Tanong mula kay Chloe Hufa ng Business World. Hi, Yusek. Last week po, President Marcos met with the BSP and econ managers. May we just get updates po? Ano po napag-usapan sa meetings? Okay, dun muna po tayo sa DBCC. Sa BSP po ay ibibigay ko sa inyo maya-maya kapag ka po na ibigay na po sa akin ang mensahe na pwede kong i-share sa media. Okay, from Acting Secretary Kim Robert De Leon, and I quote, "The DBCC met to recalibrate assumptions based on latest developments on economic growth, inflation rates, foreign exchange, and oil prices. The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget." End of quote. Kung may maibibigay pa pong iba pong detalye, ay isi-share ko po agad sa inyo. Ma'am, dun po sa recalibrated assumptions, may sinabi po bang figures? Wala pa, kasi ipina-finalize pa. Okay, thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ira Pangniban. This is going to come from left field. This is about the Vietnam, the president and the leader of Vietnam's meeting concerning security protocols. Nag-usap ba ang presidente at saka yung leader ng Vietnam about security cooperations regarding the issue on Spratlys and our issues with another country? And did we agree, or was there any talks of any possible agreements between the Philippines and Vietnam to create a cooperative position so that hindi tayo masyadong, kasi hindi naman tayo nag-aaway ng Vietnam at saka ng Pilipinas sa Spratlys eh. But Vietnam and China are fighting it out. The Philippines and China are fighting it out. Meron ba tayong posisyon na how do I say this? The enemy of my enemy is my friend? Ito lamang po ang maibibigay ko sa inyo dahil ito rin po ang ibinigay sa atin at babasahin ko po sa inyo. Nagkaroon po ng agreement, Memorandum of Understanding on Defense Cooperation between the Department of National Defense of the Republic of the Philippines and the Ministry of National Defense of the Socialist Republic of Vietnam. Ano po ang nilalaman ng agreement? The MOU strengthens and developed the friendly relations and cooperation between the defense establishments and the militaries of the Philippines and Vietnam by providing a framework for boosting the bilateral cooperation between defense agencies and its respective militaries, and at the same time constitute a foundation to implement concrete fields of cooperation. So, yan lamang po ang aking maibibigay sa inyo. Based on that statement, can we assume na baka magkaroon ng something like a balikatan action between Vietnam and the Philippines regarding that position? Mas maganda po nating maitanong ito sa Secretary of Defense, kay Secretary Gibo Teodoro. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Tuesday New DZWB. Hi, ma'am. Clarification lang po, ma'am. Mayroon na po ba kayong mga impormasyon o nakarating na po ba sa palasyo ang any information with regard to the warrant of arrest daw na na-issue na po ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada? Sa ngayon, ako po personally ay wala pa po akong natatanggap na anumang update. If ever, ma'am, alimbawa mailabas man, mayroon bang mensahe ang Malacanang para sa Senador? Nasa kamay na po ito ng mga law enforcers. Salamat. Huling tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi ma'am, kay SP Cayetano lang po. Nabanggit na po, I think last week na hindi natuloy yung dapat na LEDAC meeting dito sa Palace, and binanggit niya na nakikita niya yung sign to unseat him as Senate President. May reaction po kayo doon, ma'am? Ang dami naman po niyang hula. So tanungin niyo naman po kung saan na lang ito nanggagaling. Kasi wala po tayong masasabi patungkol sa kanya mga unverified statement.
walang pinanghuhugutan. So sa kanya nyo na lamang po itanong. Wala po kasi tayong kinalaman dyan. And last na lang, ma'am, how true is yung report na lumabas na nagpunta raw pong pala si SP Cayetano to discuss and express his willingness na hawakan or ituloy yung impeachment trial for VP Sara? Sinabi niya po ba yun? Allegedly, ma'am, may rumors po na Sige, sa kanya po nyo muna itanong. Dahil wala po ako mabibigay na anumang detalye patungkol dyan. Okay, ma'am. Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa Yusek Claire. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.